Araw mga kakulot, another video na naman po tayo at ito ay patungkol kay Espinido na kung saan ay hinarap niya ang dalawang senador na si Bato de la Rosa at si Bongo. Inamin niya dito at walang atrasan, talagang sinabi niya kung ano sinabi niya sa Quadcom at itong dalawa ng pinupush talaga na tinatakot ng Quadcom itong si Espinido. Ito pakinggan nyo ang mga sinabi na matapang na sinabi ni Espinido. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat mga kakulot. At ito, panoorin na po natin. Huwag mo nang patagalin pa, di ba? Tara. For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard that Pugo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na. No? Pero sa what I've said, mentioning late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na cleared na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya. When in fact, ako ang chief of police at the time sa Usamis. Wala akong pakialam sa Clarin, so focus ako sa Usamis. But then, dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So, ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutusan mo raw na para maklear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since, isa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali, ito tinakot ba? So mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Usamis, wala man siyang problema din. So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa, matagal na yun, ano? Base sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya, yun ang nag-usap kayo? Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-clear siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko na maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, Spini, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahon yon? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya matakot sa akin kasi ang pag-alam niya isali ko siya sa list daw. Yun ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga recommended ako ni sa inyo sir, na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So, ibig sabihin, kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko. Na-mention mo eh. Yes. May nagtanong sa iyo doon. Kaya gusto ko lang po i-klaro. Narinig mo naman po kanina. Wala naman tayong participation dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan. Meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung magsalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yun na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit na ganun lang ang narinig ko. But personal knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw about for that matter sa Quadcom na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang po. Gusto ko lang iklaro. Kasi medyo iba yung narinig natin doon. Nabanggit mo na ngayon na wala kang personal knowledge. Yes or no? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Stated sa affidavit ko dun at yung natandaan ko na true kay late Mayor Navarro. Pero sa inyo, as I've said, personal knowledge, Your Honor, wala. Okay, salamat. Sa IAS na tumawag ako to clear Mayor Navarro, I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman nun. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan. Maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating. Hindi ko naman po trabaho yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo. Even sa DILG, kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga CPNP, pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon, medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA,
to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo. I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakaalam. Trabaho nyo po yan bilang police doon sa area ninyo. Tama ba, Colonel Espinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for the reason, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung magsali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inano ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-uusap namin, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, doon sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge, Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, Alit Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Bakit nasingit? Wala naman siguro. Sigurado ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chairman. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin na, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko rin na I have no personal knowledge about sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na, Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali? No? Nag-explain siya na pinapunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa last two ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yon, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So, nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman 'yon ang binigay ngayon. Hindi ko lang yun na last two. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So, 'yon ang pag-usapan na ang pakay niya di na ma-inform ako na pinahintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. True sa inyo ang sabi ni Sir Bongo. So, 'yun lang parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit, Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, he included here in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Meron silang affidavit na At wala ka rin hawak na affidavit? Can you ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka rin kopya ang dala ngayon, sir? Nasubmit wala? po. Sige, okay. Just inform us na sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung, Colonel Espinido, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motibo? Bakit sinama mo doon sa affidavit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So, yung sinabi ko lang dyan, as aid of legislation, to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung isang tao.
na wala ka naman personal knowledge. Ito, madagdag ko lang, with the permission of Senator Bongo. 2:34 ng oras, doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Dalawa kami, tatawag sa'yo, na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, ikaw hindi na. ko sinasabi na nagsinungaling ka. Ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si Navarro, sinabi ni Bongo, sinabi ko, hindi ko talaga but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up your